FB Live. And have a nice day. Magandang gabi sa inyo lahat. I'm here, Keber Jun. And welcome to the online gospel sessions this coming Monday. So dapat ay Saturday to. Since nagkaroon ng di kaya ng oras, kaya pinagpa-Monday ko ang aking FB Live. So ano kaya kung i-adjust ko ng Monday? Pero wag, kasi di na kaya siya ng oras, no? Pero kahit pa paano, napagpatuloy pa tayo, ano? So, within 9:10 po, mag-umpisa na, 9:10 na, umpisa na tayo, baga, ano? So, isa blessed evening. So, magandang gabi sa inyo lahat. Ito po tayo sa ating pag-aaralan natin, no? So, this possible topic, no? Nagkaroon po tayo ng pag-uusap regarding sa training. So ano po yung training para matuto tayo? Para in case na magkaroon tayo ng mga bagay na kailangan pang malaman. Ano? So hindi siya biro para sa akin, no? Kahit kung ano yung narinig mo, yun din yung gagawin mo, di ba? Kung ano yung dapat na gagawin mo pa rin, di ba? Kasi para naman kay Lord lahat yan. Ano? Mapalad yung mga taong nagpapatuloy sa training. Bakit? Ang training, ito yung time na ginagawa yung way para magkaroon sila ng time to train spiritually. So, hindi lang siya physical, nagpapalakas siya, nagpapatibay, siyempre, nagkakaroon ng siyempre ka ba? Sa una lang yan, pero kapag nag-train ka, lalakas yung spiritual life mo. No? So, click. Anyway, okay, so, umpisa tayo sa ating pag-aaralan nating topic. So, ngayon, June, mag-umpisa po tayo sa ating series ng babasahin nating verse. So, ito po ay nasa 2 Timothy 3:16 to 17. So, ito na po yun. Ano yung pag-uusapan natin kay Berjun regarding pa saan to? Bakit ka nag-online sessions? Para saan ba to? Ito, kaya ko po ito pinapakalat sa lahat para malinawan nyo ito at maintindihan nyo kung ano yung nakasulat sa Bible. Ano po ba ang purpose ng scripture? Ano? So, bago tayo mag-start, let's pray. Heavenly Father, salamat po sa oras na ito na itong platform na ito na may mag-speak over, no? Alam ko po gamitin niyo po sa inyong pong pangalan. Tago niyo po sa inyong pangalan para yung mga salita niyo po ay mamulat sa kanila kung ano yung katotohanan na nakasulat po dito. Para malinawan po sa kanila kung bakit kailangan ibahagi ang balitang ito na nakakapagpalinaw ng buhay sa kanila. Kaya bakit nagiging magulo ang buhay ng iba? Dahil di nila nakikita yung effective ng pagbabasa ng Bible. Yung pala ito ay nakakapagpaturo, nakakapagpatuwid, nakakapagpasanay, at nakakapagpapakinabangan pa ito, Panginoon. Kaya, Panginoon, samahan niyo po ako sa pagbabagi dito sa FB Live. Dahil ito pong platform na binabagi po, ay isang instrumento. Dahil kung walang magbabahagi, sino po? Kaya salamat po Panginoon, Holy Spirit, give us presence dito sa FB Live na ito. Nawa yung mga makakanood is ma-realize po nila kung ano yung truth po dito sa pamagitan ninyo pong salita. Salamat po ito po sa Panginoon Jesus. Amen. So, this topic, pupunta tayo sa 2 Timothy 3:16, 17. So, pupunta tayo sa Timothy 3:16. Sabi dito, ang lahat ng kasulatan ay sinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay na matuwid na pamumuhay upang maging karapat-dapat at maging handa sa lahat na mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. So, pagpalay na pagkabasa ng mensahe. So, pupunta tayo. So, ano po ba ang purpose ng Bible para sa atin? So, ngayon, pag-aaralan natin to, bakit kailangan nating malaman na yung mensahe ng Diyos mapakinggan nyo? At yung message ng Lord
ma-realize sa isip natin. Kasi kung isipin natin, etong FB, imbes na mag-scroll-scroll tayo, what if manood kaya tayo ng live sa pamagitan ng Facebook? No, kasi dito, malilinawan natin kung ano yung reality ng gospel. Kasi karamihan, sa kakascroll lang, hindi nila napapansin, may nagsishare. Hindi nila napapansin, may katotohanan na nag-i-speak. No? May nag-i-speak talaga sa atin. Kaya wala tayong makuhang aral kung scroll lang tayo. Kaya may mga, ayaw natin makinig ng salita ng Diyos, pero, ayaw natin makinig ng salita ng Diyos, pero, scroll lang tayo, gusto natin makinig sa maling bagay, maling katotohanan. Kaya nagkakaroon tayo ng pandaraya. Ano? So, pupunta tayo sa ating pag-aaralan. No? Pupunta tayo sa 1 Corinthians 9:24-27. No? Isa yan sa unang verse na kailangan nyo matutunan. Ano po bakit? Dito, para alam boboxing. Di ba? Sabi dito, alam ba ninyong isa sa lamang ang nananalo sa isang paligsahan? Kahit na marami ang sumasali dito. Kaya sabi nga, pagbutihan ninyo ang pagtakbo para makamit nyo ang gantimpala. Sabi sa 25, ang bawat malalaro, no, ay nasasanay ng mabuti at dinidisiplina, no? Kasi karamihan, hindi nila nagigets yung sarili para makamit yung tagumpay, no? At tutusin, hindi nila nare-realize kung ano yung truth, no? Kasi marami ngayon, hindi nila alam yung truth, yung gospel, no? Kaya may mga sumasali na wala namang purpose, wala namang patutunguhan. Kaya para ka lang tumatakbo sa hangin. Ano? Kasi hindi siya biro. Kaya dinidisiplina ang ating sarili sa pagsasanay ng mabuti. Kaya ba't ko to tinuturo? Ba't ba kailangan maintindihan natin yung pagkamit, no? Yung nasasanay mabuti. Siyempre, para disiplinahin tayo sa mga bagay na kailangang idisiplina. Kasi mahirap magdisiplina kung alam nating mali, no? Sabi dito, kasi kung tutusin, maraming nakakapakinig ng gospel kung tutusin eh. Pero hindi nila alam, may revelations pala doon na nagsasalita doon. May Holy Spirit na nagre-reveal sa iyo. No? Kaya kung nagbabasa tayo ng Bible, marirealize natin yung katotohanan. Na tama, mali. Tutusin, may mga mali ako nagawa, pero may kailangan talagang idisiplina at may tinatama. Kaya hindi biro ang sumali sa mga ganun. No? Hindi biro. Para lang tumatakbo sa hangin ng di ba? Mahirap 'yan, no? Kaya kapag hindi nyo naintindihan ng gospel, malabo tayo manalo. Bom, di ba? Ganun. Kasi hindi natin nasasanay yung sarili natin sa ganun, no? Kaya kulang tayo sa training. Kaya bakit kailangan natin mag-training, no? Kasi kung tutusin, ang training, nakakapagpataas ng level yan. Faith. Hindi lang basta-basta lang para mapakinggan niyo yung gospel, no? Tutusin nga. Ang dami ko natutunan, no? Kasi mahirap niyan kung hindi natin nasusubukan. No? Sabi dito, ginagawa niya ito para sa gatipalang hindi nagtatagal. Ngunit ang gatipalang hinangad natin ay magtatagal magpakailanman. Kaya nga, may direksyon ng aking pagtakbo. Hindi lamang ito sumusuntok sa hangin. Didisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ko ang mga masasamang pagnanasa nito. Dahil baka pagkatapos ikong ipangaral ang mabuting balita o magandang balita sa iba, ay ako pa ang hindi makatanggap ng gatipala mula sa Diyos. So, eto ang topic, the teachable heart. So, bakit kailangan teachable heart? Anong connection yan kay Bird yun? Hindi ka matetrain kung hindi ka nagpapadisiplina. Hindi ka natututo at hindi ka nagpapatuto. Tama, mali? Kasi, tutusin nga, marami sa panahon ngayon nagtatrabaho pero kulang sila sa disiplina. Di ba? Tama o tama?
Kulang sa turo. Kulang sa pagkatuto. Parang, halimbawa, pasukan ngayon. No? Nag-orient. Ikaw ba'y nakikinig lang o nakapag-chismis ka sa katabi mo? Yes, mga nagpapasukan, no? Paalala lang, ano? So, hindi pwede na oo lang ng oo, pero hindi nyo ginagawa kung ano yung ginagawa, pinapagawa sa inyo. Hindi kayo natututo, hindi kayo natuturuan. Pag hindi kayo natuturuan, magiging mangmang tayo lahat, di ba? Mga ganun. Pero, kung tayo natututo, sa bawat pagkakamali natin, maaari tayo matuto. Maaari natin itama yung mga mali nating nagawa sa buhay. Tama o may tama? Tama. May tama. Di ba? Kasi, wisdom yan ni Lord eh. Tutusin niya. Marami sumasali, pero hindi sila nagtitraining. Hindi ayaw nila ng training. Paano ka pananalo kung hindi ka nagpapatuto, hindi ka natuturuan? Pag hindi ka natuturuan, ang ending, natatalo ka. Tama o tama? Di ba? So, etong topic, no? Kaya nga sabi nga sa 2 Timothy 3:16-17, ang lahat ng kasulatan ay sinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsaway, pagtuwid, at pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Na? Hindi pwede na mag-i-speak ka ng gospel pero wala kang training. Tama? Tong reality. Bakit may sumasali na ng life class? Bakit may sumasali na ng School of Leaders 1 pero hindi naman nag-grow? Bakit may sumasali na ng School of Leaders 2 pero hindi naman nagmo-multiply? Mahirap sabihin pero mahirap gawin. Yan yung totoo niyan eh. Tutusin nga, mahirap sumali sa laro na hindi ka natuturuan. Tama o tama? Yan yung reason kung bakit may mga taong hindi natututo. Kumbaga, ang inuuna nila, pride. Hindi pride detergent, ano? So, yung baga, nakikita natin sa isip natin, kaya ko to kasi ganito. Alam ko to. Sa totoo lang, hindi lahat alam natin. Hindi lahat alam natin. Tama o tama? Ganun yun. Pero, ipag-aaralan tayo sa topic natin. Ano? So, dito, pupunta tayo sa ating verse. No? Marami ngayon naiintindihan natin ng gospel, pero di nila alam, may nakakalimutan tayo. May nagagawa natin yung mga paraan na dapat matutunan. No? Sabi dito, no? Etong verse na to, makakapagpaalala sa atin. Kasi, tututusin, ang daming hindi nagpapasik ng wisdom. No? Marami ngayon, matutusin, ibang Christian, natututo lang kapag nakikita lang yung crush nila. Diba? Natututo lang pag tinatama na. Ito, babasahin ko tong verse na to para sa inyo to lahat. Ito ay magmumula siya sa Psalm at Proverbs. So, totally, ito yung pag-aaralan natin ngayon. Ano? Ito ha. Sabi dito sa Proverbs 18:15, the heart of discerning acquires knowledge, for the ears of the wise seek it out. Sabi nga sa 35:4, show me your ways, Lord. Teach me your paths. Sabi sa Proverbs 9:9, instruct the wise and they will be wiser still. Teach the righteous and they will be add to the learning. Sabi sa Psalm 119:34, give me understanding, a teachable heart, and the ability to learn, that I may keep your law and observe with it all my heart. So, pagpalayan pagbabasa ng mensahe. So, ito, matuturuan tayo paano tayo matututo. Kaya ang title natin na pag-aaralan natin, ang series na pinag-aaralan natin ngayon ay nasa 2 Timothy 3:16 and 17. Ito ang topic natin, the purpose of biblical scripture. So, speak the say scripture. It means Bible. No? Ang first series natin, pag-aaralan natin, is teachable. Say the word teachable. Teachable. No? Kasi ang pinag-aaralan natin sa church na to is about wisdom.
or School of Wisdom. Yung pinag-aralan dito ng mga nakaraang pastors. No? Kasi, bakit tinuturo ni pastor yon? Para ma-realize natin yung katotohanan na nasa Bible. Proverbs nga, di nyo napapansin eh. Marami kayong makukuha ang aral doon. Yan lagi tinuturo ko sa mga tagal palasyo, mga nag-OJT. Tinuturo ko yan. Yung Psalms, yung Proverbs 3:5. No? Trust me, I trust the Lord with all your heart and lean not your own understanding. No? Bakit nasa Proverbs 3:5? No? Kasi marami ngayon natututo, no? Pero hindi lahat katututuhan. No? Tuturuan, nag-iiyak, ayaw na matuto. No? Gusto matulog. Pero pag tinuturuan ka magbasa, ayaw. Gusto lagi ML, no? Gusto lagi laro, ayaw mag-aral, di ba? Parang ganyan. Kaya kapatid, kung may mga nag-aaral sa inyo, eto paalala ko ha. Minsan matuto kayo magpaturo. Alam niyo bakit? Kasi kung tuturuan tayo ng Diyos, paano tayo mamuhay? Mas maikin na yung pag-aaral natin, wag nating kakalimutan. Salita ng Diyos, wag nating kakalimutan. At yung wisdom galing sa Holy Spirit, wag nating kakalimutan. Kasi paano tayo makakaroon ng understanding kung hindi natin nagagampanan yung tinuturo sa atin ni Lord? No? Paano tayo matututo? Kasi ayaw ka mapahamak eh. Tapos yung isa naman, hindi nakikinig. Ikaw naman nakikinig. Sino yung pagpapalain nyo? Nakikinig o hindi nakikinig? Nakikinig, syempre. No? Hindi tayo matututo kung hindi tayo tinuturuan. Ito lang paalala ko. Sa Bible, biblika siya yung pagtuturo. Pag tinuturuan tayo ng Lord, si Lord ay si Jesus ay isang greatest teacher. Tinuro ko yan nung nakarang live natin. It's about greatest love of Jesus. Dahil mahal natin si Jesus, wag natin kakalimutan yung turo. Sabi sa Joshua 1:8, no? Keep this book of the law. Meditate on it day and night. No? Yung kantang day and night, night and day, let incense arise. Pero, meditate on it day and night. Devotion yun. No? Bakit sinasabing let incense arise? Para yung salita ng Diyos, magmulat tayo. Hindi tayo mamumulat sa kasinungalingan. Pag alam mo mali, hindi tayo mamumulat sa kasinungalingan. No? Hindi ganyan. Hindi akin to. Pero biyan niya yan. May nahuli ako, di ba? Kung tutusin, ako yung nakakadiscover. Di ba? May nahuli ako. Kanina, may nadidiscover akong nahuhuli, di ba? May nabisto ko, nigiban. Pero nagsinungaling sa akin. Oops, nakikita ko na. Ngayon yung pabay daddy na eh. Di ba? Ay ni Lord yung ganon, di ba? Isisinungaling. Pero pag nagsinungaling ka kay Lord, di ka makakapalag kay Lord. Yari ka talaga, di ba? Pero sa akin, hindi. Ayoko kasi may rules talaga tayong sinusunod. No? Kailangan, susundan natin yung rules ni Lord. No? Observe natin sa heart natin. Kung may itatama pa tayo, o may itatama, kailangan natin itama. Kasi sa Bible, kapag tinatama tayo, pinagpapala tayo. At tinatama tayo para maging righteous tayo sa paningin ng tao. Kasi ayaw ni Lord na madumihan yung pagkatao natin. Yan po yung katotohanan niya. Kaya syempre, isipin nyo kung ano yung katotohanan na naging revelation sa Bible. Kaya huwag kayo paspas ng basa ng Bible. Alam niyo bakit? Kasi pag papaspas ng basa ng Bible, hindi kayo matututo dyan. Paano kayo matututo kung wala namang revelation ng Lord? Kakapray mo ng commanding prayer pero hindi nakakalimutan palang i-apply, di ba? Bring me yung declaration, di ba? No? The one purple will arise, di ba? The completely 300 Gideons pero di ka sumusunod. Ikaw pala leader na purong pasaway, di ba? So hindi pwede. Kung leader, kailangan patunayan natin na kahit maging Gideon 300, kailangan ayusin yung buhay natin. Magpaturo tayo.
Hindi pwedeng Gideon 300 ay magpaturo, ay magpatuto. Ang ending, palpak ang ending. Magiging palpak din yung galawan mo talaga as in. Na? Kapag sinabi ng boss mo na, sabi ni Pastora, maglinis tayo. Anong gagawin mo? Bilang servant, bilang nasa home office ka, kailangan maglilinis ka. Ano sabi ng boss? Delibera mo tong ganto-ganto. Susunod ka talaga, hindi pwedeng ganyan, no? Huwag parang naninibago ka. Trabaho mo yan. Hindi ka dapat magsawa dyan. Trabaho yan. Diba? Kapag biniyayaan tayo ng Lord ng trabaho, kailangan natin matuto talaga dyan. Kasi, anin mo yung mag-apply ka ng trabaho kung ayaw mo magpag-training. Absent ka sa training. Papasok ka lang, di mo alam ang gagawin, di ba? Ang ending, ang galawan niyan, parang natotorete sa gagawin mo. Kasi hindi ka napapaturo. Tama o matama? Hindi ka nagpapaturo. Ang ending niyan, magiging palpak ang production natin pag hindi natututo. Kaya bilang bilang manager talaga, kailangan ituro natin sa maayos yung maayos na kailangan matutunan ng isang empleyado. Huwag yung parang kasabi mo ng, sorry sa term tanga, bobo, baliw, mumuray mo pa. Diba pangit? Pangit pakinggan yan, diba? Pero etong reality. Kasi bilang nararamdaman ng isang empleyado, nasasaktan sila pag sinasabihan ng ganun. Pero, ang kailangan lang matutunan natin is matuto tayo. Bilang mga empleyado, kailangan nyo matutunan yung ginagawa ng manager. Hindi pwede yung kayo-kayo lang ang boss. Yung papasok ka, di ka papasok. Hindi pwede yun, pare. Magpaalam ka rin pagka ganun. Kasi papasok ka, late ka na. Sasabihin niya, bukas na. So, hindi pwedeng, tanggalin natin yung bukas mentality. Hindi na tayo Christian na puro bukas. Yung kakabukas mentality nyo, wag na wag nyong gagawin sa trabaho. Yan, baka naman ang ending, di ba? Mas pangit yun, di ba? Hindi tayo natuturuan pag puro bukas mentality tayo. Hindi tayo matatapos. Tutusin, maraming ngayon natututo, pero hindi lahat nagpapatuto. Tandaan natin yan. Yan yung teachable heart na kung tawagin. Bilang servant ng Lord, kailangan alam natin yung galaw natin. Bilang mga servant ng Lord, na kailangan madali tayo matuto. Kaya pag disciple tayo, magpa-disciple. Tama o may tama? Ganun dapat. No? Isa pa, sa Bible, dinidescription dito yung teaching is about, kapag sinabing teaching, it means teacher. May nagtuturo. Teacher is subject. No? Teaching is verb. Pag tinuturuan tayo ng tamang asal, matututo talaga tayo. So, hindi pwede na tuturuan tayo, hindi mo nagigets. Ganun yon. Ang teacher is subject. Ang teaching is verb. Pag tinuturuan ka, kailangan matututo naman talaga yung mga dapat matutunan. Tandaan natin yan. So, hindi tayo pumasok sa school para mag-cutting. Tandaan natin yan. Paalala sa mga nag-aaral ulit. Hindi tayo pumasok ng school para mag-cutting. Hindi tayo matututo kung puro cutting ang abutin natin. Tandaan niyo yan sa mga katingero, ha? At di tayo pwede makikipag-away tayo sa katabi. Bakit? Hindi pwede tayo mainggit. Kasi ito, matalino, ikaw hindi. Kasi hindi ka na nga nakikinig. Ikaw pa yung bungangerang maingay. Tama? Pero, ang kailangan mong gawin, instruct the wise. No? Pag tinuturuan tayo, makinig. Pag puro chismis. Hindi pwede sa Christian ang chismis. Tandaan natin yan. So, ano yung mga reason bakit kailangan nating matuto? Number 1. So, mabilis lang to, ha. Number 1, ito yung ways ng teachable heart. Kailangan para matuto tayo sa pamamaraan. So, hindi ko na isusulat to kasi puro verse lang naman ito. Para matuto tayo. Para mag-get over natin yung natutunan natin. Para may apply nyo yung natutunan. To apply to learning, no? To apply. No? Hindi basta-basta makikinig lang tayo ng gospel. Tuturuan tayo ng Holy Spirit. Hindi ka nakikinig. Paspas ka ng basa. Kung ano lang yung mapili mong verse, pwede yun.
Bawal na bawal yun. No? Kailangan sa teachable heart, kailangan buong puso natin. Kailangan to be, nagets mo yung verse na ito, at nagets mo yung scripture na sinabi ng Holy Spirit, na ikwento sa'yo ng Holy Spirit, makikinig ka talaga. No? Pangalawa, kailangan namnamin yung salita ng Diyos. Namnamin mo at pag-aralan. Huwag kang mag-aaral ng salita ng Diyos kung minsan nagkakamali na naman yung natin. No? Yung ginagawa nating katatawanan, hindi pwede. Bawal ang katatawan-tawanan talaga ang salita ng Diyos. Kasi kung tutusin, seryoso to. Ang Holy Spirit, bawal ang nakakatawa doon. Kailangan seryoso talaga tayo nakikinig. Tama, may tama. Dapat nakikinig talaga tayo. Kasi puso yan eh. Teachable heart nga tayo. Hindi pwedeng magsiserve tayo sa Lord pag gusto lang natin. No? Hindi pwedeng mag-home office ka, pero yung puso mo, hindi ka pahanda sa Panginoon. Hindi ka pahanda sa discipleship at hindi ka pahanda sa life class. At hindi ka pahanda mag-cell group, hindi ka pahanda mag-devotion, hindi ka pahanda mag-church. Hindi pwedeng ganun. Pupunta lang tayo para sa pera. So, hindi pwede. Ang pera na yan, nandiyan lang yan eh. Pero, yung pag-serve sa Lord, yan ang pagtingin nyo. Kasi, mahirap yumaman, no? Ilang percent ang mga taong yumayaman? Yumayabang lang. Eto, 6K, 7K, 70K, sabihin natin 8K. No? Anin mo yung 8K kung hindi ka marunong magtipid, kung hindi ka marunong mag-budgeting ng tama. Dapat pinag-aaralan yan, di basta-basta. Ang hirap kaya pag-aralan ng ganon, tutusin lang. Pambayad sa wifi, pambayad sa tubig, no? Minsan ako nakakabayad niyan. Pambayad sa pagkain, pag walang binigay na magulang. Ako nagbibigay ng pagkain. Okay, nagano. Budgeting lang talaga, hindi pwedeng sarili lang iniisip ko. Sa libre, ilang percent lang yan, 20% lang yan. Dapat yung heart natin, teach how to budget. Tama, ganun yung tinuro ni Pastor Jay. Dapat budgeting talaga, hindi pwedeng ganun. Hindi pwede gastos over, gastos doon, hindi pwede. Anak ka ng Diyos, pero yung heart mo, puro ka gastos. Delikado yan. No? Dapat pag-aral natin paano tayo mag-budget. Pangalawa, teach how to control your life. No? Number 1, teach how budgeting. Yan. Number 2, teach how you control. No? Yan yung pangalawa, no? Hindi pwede ituturo mo yung ganto, pero yung sarili mo, nakakalimutan mo magpatama. Ako sa akin, natatamaan ako, pero not bad na sa akin yun, kasi ganyan. Hindi mo na kontrol yung galit mo, hindi mo na kontrol yung ganto, hindi mo na kontrol yung pakikipagsuntukan mo. Tandaan natin, may hangganan yung mga ginagawa nating katarantaduhan. Pero, wag nating gagawin yan sa simbahan. Tandaan yan, control yourself. Yung hindi natin pag-welcome sa tao, dapat yung galit mo, iwas-iwasan mo na yan. Iwanan mo na yan sa kung saan. Huwag mo dadalhin sa simbahan yung ginagawa mong mali. Tandaan natin, binago tayo ng Diyos hindi para gumawa ng kapalpakan. Binago tayo ng Diyos para matuto tayo kumontrol sa sarili natin. Dahil anak tayo ng Diyos, tinuturuan tayo paano mag-control sa sarili natin. Lalo na sa pag-inom, no? Sa pag-inom ng soft drinks kasi alam ng bawal. Pag-inom ng beer, no? Pagkain sa mga bawal-bawal, no? Control yourself, kapatid. Then number 3, teach how to become a spiritual mature person. Yan yun. Hindi pwede na tuturuan tayo kung ano lang yung alam natin. Kailangan buong-buong desisyon natin. Like ni Brother Chipo, yung nag-commanding the day. Pero nag-mature talaga siya, lumalalim yung spiritual life niya sa pag-attend ng mga train. Anong nangyari? Nagiging attentive. Alam nyo ba, dami ko nakakuha ang aral sa preaching ni Kuya Chipo. Kahit di ako ma-attend. Grabe, dami ko natutunan talaga. Lahat ninonotes ko. Lahat. Ang dami ko natutunan.
magpatawad, lalo na yan. No? Kailangan ka talaga kontrolin yung sarili natin, lalo na sa galit, sa mood. Depende sa mood, mga ganun. Depende sa mood, magsiself ka. Kung depende sa mood, di pwede. Kailangan, masaya tayong matin sa mga ganung gawain. Kasi, mature tayo. Lalo na, mentoring. Campus Leaders Evolution. Kailangan, ramdam na ramdam mo yung heart to become a Christian talaga. Kailangan, teach how to become a mature person. So, hindi pwede na loloko-loko ka kay Lord. Tandaan natin, hindi nyo maloloko si Lord. Lahat ng ginagawa ni Lord ay para sa iyo yan. Hindi para sa iba. Para sa lahat yan, pero para sa iyo din yan. Kailangan talaga yan para matuto tayo. Yan po yung natutunan natin. Kailangan teach how to become a mature. Hindi pwede puro trabaho. Minsan linggo pinapasukan mo. Hindi. Magpahinga ka din pag may time. Ako nga, di ako nakapasok ng Sunday. Ginagawa ko shifting. Bakit? Kasi kailangan ko talagang mag-control sa sarili ko. Kasi pagod ka na, pinagod ka pa. Pero kailangan mag-control sa sarili. Pag sabing tama na, tama na. Huwag ka na maglinggo. Magpahinga ka naman. Para kay Lord yan di ba? Papatay mo sarili mo dahil sa kapaguran mo. Di pwede. Kailangan you need to control yourself. Magsimba ka naman minsan. Ilang beses ka na nakakalimot sa Lord ng dahil sa puro trabaho. Tandaan natin pagdating sa langit, araw-araw tayo sisimba. Tandaan niyo yan. Sa langit may simbahan doon. Araw-araw tayo sisimba doon. So hindi pwede na, Lord, ayoko na. Tumbling na ako sa impyerno. Hindi pwede. Hindi pwede sa nasa langit ka na, pupunta ka pa impyerno. Hindi pwede. No? Kasi tinuturuan ni Lord, kung ano yung nireveal sa'yo ni Lord, di ka pwedeng paloko-loko talaga doon. Kailangan matututo ka talaga. Kahit may mali ka nagawa, kailangan mag-sorry kay Lord, mag-confess kay Lord, mag-forgive ka sa mga taong nakasakit sa'yo. Nan dapat. Isipin niyo yung mga future na pwedeng mangyari sa maganda future na ginagawa sa inyo, Lord. Tandaan niyo yan. Sabi nga sa Jeremiah 29:11, for I know the plans that I have for you, not to harm you. Plans you give you hope in the future. Dahil yung future, maganda yung magiging kalalabasan yan pag tayo ginawa natin yung nararapat natin gawin. Ay mapala tayo yung mga yung mga nagawa ng tama na pagpatuloy sa spiritual life. May mga nasa School of Leaders, tuloy-tuloy lang kayo. Yung mga nasa life class, tuloy-tuloy lang kayo, undercover. Huwag kayong mawawala dyan. Alam niyo bakit? May mga nilagay na ni Lord, may mga nalagay si Lord na spiritual mature person para tayo mag-grow as spiritual life. Huwag na natin kalimutan i-balance yung sarili natin sa ganun. Kahit mag-home office ka, mag-life class, i-balance yung sarili mo. Huwag na huwag mong hayaan na mawala ka doon. Kasi may assignment ka, anong gagawin mo? Gumawa assignment. Nag-home office ka, pero life class wala ka. Delikado yan, no? Anin mo yung pag-a-attend mo ng home office at sa commanding the day kung hindi mo nagagawa yung paraan, yung assignment mo sa life class. Nasa life class ka, pero di mo nagagawa yung assignment mo. Tandaan natin yan, no? Kasi tinuturuan tayo, paano tayo maging mature. Encounter, kasama yon. Paano tayo magmamature sa encounter? Dapat nagpe-pray tayo always, hindi tayo nakikipag-chismisa sa katabi. Pag tinuturuan tayo ng leader natin, yung mga cooperative leader natin sa encounter, makikinig talaga tayo. No? Makikinig tayo. Pag sinabi wag lumabas. Makikinig talaga tayo. Because obedience is the greatest blessings of all. Tandaan natin yan. Amen? Tandaan natin kasi kung ano yung ginagawa natin, ganun yung maa-adapt sa mga susunod na pang generation. Makikitaan tayo kung ano yung role model na ginagawa natin. Tandaan natin yan. So, yun lang po. I hope pinatutunan tayo. So, bilang conclusion, maubos na load ko So, bilang conclusion, hindi pwede na nakikinig lang tayo sa preaching. Kahit ba si pastor nagpipreach, kahit ba si leader nagpipreach. Hindi pwede. Kailangan we need to develop and apply. Paano mo matutunan ito? Number 1, kailangan develop yourself to become a teachable person. A teachable spiritual mature person. No? Develop yourself, kapatid. Pangalawa, invest yourself. First, invest yourself managely. Kailangan natin yan, invest. Pangatlo, kailangan balance yourself
Balance yourself, not balance yourself from studies, work, and spiritual life, and mentally. All aspects will be balanced. I-balance natin yung sarili natin sa pag-an natin. Kasi tinuturuan tayo ni Lord paano mag-balance. Kailangan natin gawin yun. Tandaan natin, yung ginagawa ni yung tinuturo sa atin ng mga pastor natin. No? Tandaan natin yan. Huwag lang tayo makikinig lang. Paalala sa mga umaten lang. Hindi pwedeng aaten lang kayo sa simbahan pag trip-trip lang. Sisimba tayo, kundi may intention tayong lapitan ng Panginoon. Tandaan natin yan. Pag tinatama tayo ni Lord at tinatama tayo ng Holy Spirit, gawin na natin. Huwag yung oo ng oo, ang ending. Hindi ka pupunta ng church dahil nasaktan ka. Tinatamaan ka ni Lord dahil gusto ka matuto. Tandaan natin yan. Tandaan natin lahat ito. Kaya, etong mga nakaupo sa gobyerno na yan, kaya nagkakamali sila kasi di nila alam yung ginagawa nila. Kaya itong live na to para sa inyo lahat yan. Kahit sino manood, pwede yan. No? Pag naitama nyo yung pagkakamali nyo, pwede mabago. Sabihin natin na ganun. No? Ba't ganun preaching mo? May mga patama. Sino ba nagpapatama? Ako si Lord. Si Lord talaga, wala tayong magawa di ba? Anin mo yung pag-scroll sa FB kung hindi tayo pinapatamaan talaga ng Word of God. Anong gusto natin? Word of God o scroll? Tandaan natin. Pag na-skip mo to, sabi ko sa inyo, hindi ka pinagpapalan ng Diyos dahil sa pagtatama. Dahil mapalad ang mga taong tinatamaan, sa tatamaan talaga. Kasi pag tinatamaan tayo, nakakalapit yan ng blessings. Tandaan natin yan. Mahirap mag-mature kung hindi natin na ginagawa kung ano yung nararapat. Tandaan natin yan. Ngayon, dapat serve wholeheartedly. Hindi pwedeng serve wholeheartedly. Bawal mawala sa presensya ng gawain ng Panginoon. Yan ang huwag natin tatandaan. Kasi, pag once na nawala tayo sa presence ng Lord, ang ending, babagsak tayo sa lahat ng aspect natin. Kung wala si Lord, ang ending yan, mapoprostrate tayo, babagsak tayo sa mga maling nagawa natin. Pangatlo, kailangan buo ang loob natin. Makapal na muka, at syempre, believe tayo sa ginagawa ng Panginoon. Kasi marami ngayong ginagawa natin sa totoong buhay, pero ang reality, ang katotohanan nito, hindi natin napapakinggan ng maayos. Tandaan natin yun. Teachable heart ang tinutukoy dito. Kasi syempre, paano tayo matututo? Paano tayo mananalo kung hindi kayo tinuturuan? Tama? No? Paano kayo matututo? Paano kayo matuturuan? No? Kung hindi kayo nagpapatuto, ang ending, talo kayo. Ha? Ang ending, talo lahat. Kasi hindi ka nagpatuto Kaya tandaan natin, matuto dapat tayo na gawin. Matuto tayong makinig, matuto tayong sanayin natin na maging tama yung pag-isip natin at yung heart natin dapat advanced mindset dapat para kay Lord. Ngayon mananalangin tayo. Heavenly Father, salamat po sa oras na ito na natututo kami kung paanong itama ang buhay po namin because itong tinuturong sa Bible, scripture na ito, talagang magbibit-bit sa amin ng mga patama na galing po sa inyo. Dahil kung hindi nyo po kami natuturuan, hindi po kami matututo. Kasi sabi sa scripture, sa 2 Timothy 3:16-17, all scripture is written, for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Hindi matututo ang mga tao kung wala kayong nilagay na mature person sa kanila. Kaya Panginoon, thank you sa mga teacher, thank you sa mga boss po namin, sa mga manager po namin na natututo po kami. Thank you sa mga mentor po namin. Thank you po sa church na ito through Pastor Vincent, Pastor J. Pastoraan, maging sa boy nila Bishop Oriel, maging sa boy ng mga kaugnay pastors na natututo kami para matuto talaga. Kasi sabi sa Bible, all scripture is written. Iningan nyo po sa amin itong salita nyo.
Kaya talagang may pagnanais kaming matuto or maging teachable heart po kami, Panginoon. Kaya bless them sa mga nakikinig at sa mga nanonood, naway maintindihan po nila kung ano ibig sabihin ng teachable heart sa kanila. Kasi kung di kami natututo, malamang talo kami. Kaya salamat sa mensahe ninyo na nakapagbigay sa amin ng patama para kami ay mag-grow, mag-fruitful and mag-mature. Kaya thankful, Holy Spirit, thank you, Lord, sa lahat ng pagpapalang na binigay niyo po sa amin, na natutunan namin ng paano mag-manage. Dahil kung wala po kayong word nun, hindi po kami matututo mag-manage. Lalo na sa mga batang nag-aaral ngayon na hindi pwede palakating. Kundi papasok sila para matuto, para makinig sa mga gurong ginamit niyo po, Panginoon, para mag-grow para matuto yung mga bata, para maintindihan yung mga tinuturo po na galing po sa inyo. Mga ginamit. Salamat po. At salamat po sa inyo po mensahe na talagang tamang-tama ito sa mga taong nag-aaral. Sa mga taong palaaral talaga, Panginoon. May pagnanais na makinig sa inyong mensahe. Thank you for your word. Thank you po sa inyo pong platform na ginamit para ibahagi kung ano yung mensahe na pinapaiwating niyo sa lahat. Salamat po. Ito po sa Matarayas para ni Jesus. Amen. Plaka natin, Panginoon. So, very thankful talaga sa Panginoon. Bakit? Kung tutusin, ako, sa totoo lang, tinatama ko ng papa ko, pero mahirap gawin, mahirap sundin. Pero ganun pa rin, pilitin natin matuto, dahan-dahan. Pag natutunan mo na yan, sakang magbigla. No? Pero kahit pa paano, maaral natin sa buhay natin na kailangan nating aralin. Paano maging teachable heart sa buhay natin? Mahirap maabot yung pangarap kung wala kang teachable heart. No? Kung walang teacher, no, ang ending, hindi ka matututo. Yun po yung totoo nun. Kasi kung walang teacher, paano yan? No? Mumurahin mo pa yung sarili mo. Mumumuni mo sarili mo kasi walang teacher. Kasi, anin mo yung teacher kung di ka marumakinig. Kaya tandaan natin yan. Bilang mga naghahanap ng teacher, kailangan kung may binigay sa iyo si Lord na teacher doon sa subject mo, kailangan matutunan mo yan. Huwag ka basta-basta na magko-complain. Kasi syempre, math teacher yan. Tapos, alam mo ba yung alam mo ba yung math formula na binigay sa iyo ng teacher mo? Ikaw ba'y nakikinig? Yan lang anoin mo natin. Makikinig talaga tayo. Basta-basta lang na napakinggan, kailangan isolve natin yung kung ano yung natutunan natin sa buhay natin. So next week, no? So sa susunod na pag-aaralan natin, I think Saturday, no? I will speak. No, next series ang pag-aaralan natin is about rebuking. Paano naman tayo paano tayo mag-rebuke lahat ng mga mali? Paano tayo magko-confess? Pag-aaralan natin 'yan. So, sa susunod na week, at pag-aaralan natin, paano natin may tama yung sarili natin, paano tayo ko-correct ni Lord sa mga maling nagawa natin, at sa huli natin, pag-aaralan is about training. Paano tayo matitrain kung hindi ka pa handa magpa-train? Tandaan natin yan. Training will become full strength para tayo lumakas in the presence of God. Kaya ang pinag-aralan natin ito, the purpose of biblical scripture, yung Bible. Kaya huwag natin kakalimutan magbasa ng Bible. Yung tinuturo ko bakit kailangan matuto tayo sa mga ganito. Yung teachable heart. Dapat tinatama tayo kasi si Jesus yung teacher Holy Spirit ang teacher natin. Ang Lord ang teacher. Kailangan makikinig talaga tayo sa ginagawa ng Panginoon sa atin. Para tayo magmukhang mature naman kahit paano. So, paano? Kita-kits tayo ulit sa susunod na session. Dito po sa online gospel sessions, kung ano man yung natutunan natin. So, don't forget to apply this. Kasi sayang ang mensahe. Lalo na sa mga batang papasok. No? Pag basta-basta lang natutunan lang. Huwag tayo madedepress dahil hindi ka nakikinig. Makikinig kasi tayo para tayo matuto. Pag may kailangan magtanong tayo. No? Huwag mahiyang magtanong.
Kung may right met ba, joke lang. Kung nakuha mo na ba yung lesson na pinapag-aralan sa inyo, tandaan natin yan. Kung kailangan tulong, magpaturo, at kung ano yung sinabi sa inyo, i-develop. Okay? All goods? So, I hope may natutunan tayo. So, next week, kita-kits tayo sa online gospel sessions from the series, The Purpose of Biblical Scripture series for the month of June. So, yun lang po, and have a nice day po. Ako po si Keber Jun. Shalom, and tuloy-tuloy lang tayo pagdating sa Panginoon. God bless us all. Good night, and have a blessed day ahead. Have a blessed night ahead.